sa inyong lahat. Good morning. We now approach the last section of the book of Jude. Binasa kanina sa atin ni Kuya Owen, Jude 24 to 25. Kaya nyo naman kung basahin ko po sa inyo this time, sa Tagalog naman po. Jude 24 to 25, at ganito po ang sinasabi. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay Praise to God who preserves His people. In the past weeks na pag-aralan po natin sa aklat ni Jude, ang dahilan bakit mapanganib na ma-expose ang mga believers at ang church sa mga false teachers. Just a brief review lang po. Sa verse 4, sinabi po ni Jude sa atin, wala sa kanila, kaya mapanganib na ma-expose tayo, ay dahil wala po sa kanila ang Diyos. Hindi po sila makadiyos. Dahil wala nga sa kanila ang Diyos. Hindi nila kinikilala si Kristo at ginagamit nila ang biyaya ng Diyos para sa kanilang kamunduhan. In other words, mapagsamantala po sila. Sa verse 7, mahilig sila sa iba't ibang uri ng kamunduhan at kahalayan. Ganito ang kanilang pamumuhay. Bagamat magaling po sila magsalita, bagamat magaling po sila makipag-uusap, and very persuasive sila, makikita sa kanilang buhay ang kanilang maling katuruan. Sa verse 11, they have gone the way of Cain, sabi ni Jude. Sinusunod lang nila ang kanilang mga sarili tulad ni Cain at wala silang interes na magpasakop kay Kristo. Sa verses 12 to 13 po, ang tawag sa kanila ni Jude ay mga nakatagong bato sa ilalim ng dagat. So they are hidden reefs, clouds without water, autumn trees without fruit, and wild waves of the sea. Pag pinagsama-sama natin at binigyan natin ng buod ang description po ni Jude sa kanila, ang gawain po nila ay inaakit po nila ang mga mananampalataya, inaakit nila ang mga nasa church sa kanilang maling katuruan at lilinlangin nila ang sinumang kakagat. May pain. Ibig sabihin, laging may pain, laging may bitag. Gagamitin nila ang kahit anong bagay, kahit sagrado pa ito, kahit banal pa ito, kahit kaloob ng Diyos, gagamitin nila para sa kanilang pansariling kapakanan. At wala silang pakialam kung tuluyan kang mahulog sa kasalanan o masira ang iyong buhay. Wala rin silang pakialam kung masira ang gawain at pananampalataya. Sa verse 20, sila ang pinagmumula ng pagkakagulo sa loob ng church. Sila ang nagdi-divide ng church. Mapaulit-ulit natin pinag-aralan ito at paulit-ulit nyo rin narinig sa akin. At uulitin ko rin ngayon. Ang pinagmumulan ng mga division sa loob ng church ay kasalanan, at dahil mayroon na ring bulaan. At sinasabi ni Jude dito, sila ang pinagmumula ng pagkakagulo sa loob ng church. Magugulo po sila sapagkat, bakit sila magulo? Wala sa kanila ang banal na spirito. Ang danger sa kanila ay aakitin nila ang mga believers, aakitin kanila para kasama ka rin sa kanilang sasapitin. Ilang beses inulit-ulit ni Jude sa kanyang aklat
ang kanilang kapalaran. Ang emphasis niya ay hindi matatawaran. Sa verse 7, makikita sa verse 10, sa verse 11, sa verse 12, sa verse 13, sa verse 14, hanggang sa verse 15. Sa dami ng verses na yun, iisa lang ang sinasabi ni Jude. Hindi sila ligtas, hindi sila Kristiyano sapagkat nung una pa lang, tinalaga na sila ng Diyos para sa kapahamakan. So throughout the letter, Jude has been warning us how dangerous false teachers and apostates can be sa buhay ng mga believers at ang pinsala na dinudulot nila sa ministry ng church. Although at the same time, baka iniisip kasi natin, so iiwasan natin sila. At the same time, sinasabi rin ni Jude na meron tayong tungkulin. And ito yung dahilan kung bakit niya sinulat ang liham na ito sa mga believers. Kailangang may ganapin ang church habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Jude verse 3, sabi po ni Jude, Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend for the faith. Yun yung tema ng ating series, Contending for the Faith. Kailangan natin makipaglaban. Kailangan natin ipaglaban ang pananampalataya. And then he continues, which was once for all handed down to the saints. Kailangan tayong nakabantay palagi. Kailangan tayong palagi ang nag-iingat at laging nakikipaglaban para sa pananampalataya. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, hanggat mayroon tayong hininga at hanggat binibigyan tayo ng hininga ng ating Panginoon, yun ang tungkulin natin habang hinihintay siya. Makipaglaban para sa pananampalataya. Sa umagang ito, panalangin ko po na magkaroon po tayo ng appreciation sa ating Panginoon. Dahil siya po ang nag-iingat sa atin upang manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Naway pagkaloob ng Panginoon sa atin ang pangunawa at lakas para magpatuloy tayo sa pakikipaglaban sa pananampalataya. Habang nabubuhay po tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito po ang ating magiging tanong sa verses 24 to 25. With so much false teaching and immorality, how can Christians be kept from forsaking Christ so that they can contend for the faith until the end? Medyo mahaba-haba. Pero ang gist nandoon, it's all about contending for the faith. Pero ang issue is that how can Christians be kept from forsaking Christ in the midst of all the false teaching around us at saka yung immorality? So with so much false teaching and immorality, how can Christians be kept from forsaking Christ so that they can contend for the faith until the end? This brings us now sa verse 24. Sinasabi ni Jude dyan, Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. Itong mga binasa nating verses sa aklat ni Jude, ang tawag po dito ay doxology. Although sa liturgy ng services, ang term sa kanya ay benediction. Pero ang tawag natin dito ay doxology because it gives praise sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng doxology ay words of adoration or words of praise. Sa original language, ang ibig sabihin, ang doxology ay composed of two words, compound word ito. Ang unang salita ay doxa, which means glory, or pwedeng praise. Tapos, syempre, yung logos, which means word, or word of praise, word of adoration, word of worship sa ating Panginoon. Mga papuri at pagluluwalhati sa ating Panginoon. At when we read the Bible, especially dito sa New Testament, sa mga church, sa mga letters to the churches, makikita po natin that there are examples of doxologies din. And these are included usually sa end ng isang section ng letter.
or sa katapusan ng kanilang letter. For example, sa Romans 16:25 to 27, and yung mga babasahin kong ibang mga doxologies or examples ng doxologies, maaaring narinig na natin before. Romans 16:25 to 27, "Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen." 2 Corinthians 13:14, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Ephesians 3:20 to 21, "Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen." 2 Peter 3:18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and today, to the day of eternity. Amen." At saka sa Revelation 1:5 to 6, "To him who loves us and released us from our sins by his blood, and he has made us to be a kingdom, priests to his God and Father, to him be the glory and the dominion forever and ever. Amen." So mapapansin natin sa lahat ng mga doxologies sa Bible, laging ang praises ay ina-ascribe sa ating Panginoon. Yun yung essence ng doxology. At dito kay Jude, namumukod tangi ang kanyang doxology at sinasabi ng mga scholars at mga theologians na isa siya sa pinakamagandang doxology na nasulat sa Bible, sapagkat pinapaliwanag nito kung bakit ultimately hindi tayo mahuhulog sa kamalian at kasalanan ng mga bulaan. Yun yung punto niya dito, bakit siya napakaganda. Hindi ka kung ikaw ay na kay Kristo, ang sinasabi ng Jude 24 to 25 ay paliwanag ito na hindi ka maaaring mahulog sa kamalian ng mga bulaan at sa kanilang sasapitin din, syempre. And so, mapapansin po natin dito sa salita ni Jude sa verse 24 and 25, hindi po siya command na dapat mong gawin. Hindi po siya instructional. Hindi po siya nagbibigay ng tungkulin na dapat nating ganapin. Unlike doon sa pinag-aralan natin last week sa verses 17 to 23. Dito po, ang primary concern niya is sa dami ng ating nararanasan, sa dami ng nagsasalita, sa dami ng maling katuruan sa ating paligid, habang tayo ay nakikipaglaban para sa pananampalataya. Ang issue dito ay, paano ka mananatili kay Kristo? Ano ang maaaring pumigil sa akin para hindi ako matangay? Para hindi ako mahulog sa bitag nila? Yun yung issue dito. Sabi dyan ni Jude, who is able to keep you from stumbling? Who is it who is able to keep you from stumbling? Ang salitang stumbling dito ay hindi ibig sabihin na hindi tayo magkakasala habang nabubuhay sa mundong ito. Or that hindi ito expectation na possible ang sinless perfection sa mundong ito. Hindi natin pinag-uusapan ang perfection. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, there is no such thing as perfection. Maliwanag po yun. Hindi yan ang expectation ng Diyos. And therefore, it does not say, kung perfect, sinless perfection na lang sana ang pinag-uusapan, sinabi ba ng verse na, to keep you from sinning? Hindi. Ang sinabi, to keep you from stumbling. Maliwanag sa scriptures, pag tinignan natin, na lahat ng believers, hanggat nandito tayo sa mundong ito, all of us are in the process of progressive sanctification. Pinapaging banal tayo, nasa proseso tayo ng paglago.
Yung iba, mas mabagal lang sa iba, yung iba, mas mabilis sa iba. Pero lahat po tayo ay pinapaging banal ng ating Panginoon. Now, dito, ang ibig sabihin ng stumble ay to fall, or tuluyang tumalikod o mahulog. Therefore, para kay Jude, secure ang ating salvation sa Panginoon, bagamat nagkakasala tayo. What does that mean? Ano ibig sabihin na bagamat nagkakasala tayo, ang ating salvation ay secure sa Panginoon? Meron tayong ilang examples, both Old and New Testament. Tignan natin si Haring David. Si Haring David po ay, bagamat pinili siya ng Panginoon, nagkasala siya. At ang kanyang kasalanan ay paulit-ulit na warning sa lahat ng believers. Ano ang naging kasalanan ni David? Unang-una, nakiapid siya. Sino ang kanyang naging kuladida? Bathsheba. Diba? Alam natin yung kwento na yun. Alam natin yun. Lumabas siya sa kanyang kwarto at gumungaw siya. Nakita niya sa isang gabi na naliligo yung babae doon sa baba. Tapos, hinangad niya na kunin para sa kanyang sarili yung babaeng yun, bagamat may asawa yun at meron din siyang asawa. At ang pangalan ng babaeng yun ay si Bathsheba. Ewan bakit tinawag na Bathsheba tapos naliligo pa. Pero yun yung pangalan niya. So kinabukasan, pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba. Kakakasal pa lang nung dalawa. Ang ginawa niya, nilagay niya sa harapan ng hukbo etong si Uriah, asawa ni Bathsheba. Kapag nasa harapan ka ng hukbo, alam naman natin kung frontliner ka. Ikaw yung unang mamamatay. At willing naman si Uriah, hindi niya alam na may plano pala itong si David. And so makikita natin itong kasalanan ni David, hindi lamang nagsimula sa pakikiapid, pati sa pagpaslang, nandun na rin. And yet, nagsisi siya sa Panginoon. Nagsisi siya. Sumulat siya ng awitin tungkol sa kanyang pagsisisi. And later on, makikita natin sa New Testament na ang tawag sa kanya is the man after God's own heart. Na-restore siya. Sa New Testament, makikita rin po natin ang halimbawa ni Apostol Pedro. Sa kultura po natin, si Apostol Pedro po ay nasa pintuan ng langit. Diba? Siya yung sa kultura natin, kultura. Wala sa Bible yun. Nandun siya sa pintuan ng langit, tapos sasalubong siya sa lahat ng papasok doon. Bakit kailangan kitang papasukin? Tapos meron siyang hawak-hawak na tandang. Diba? Bakit? Kasi nag-usap daw sa Bible ganito, para maintindihan natin yung mga symbolism ng kultura natin at saka sa Bible na rin. Nag-usap ang Panginoon at si Pedro. Bago mamatay ang Panginoon, sabi ng Panginoon kay Pedro, 3 beses mo akong pagkakaila. 3 beses. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari yun. Loyal ako sa'yo. Loyal kaya to. Sabi ni ng Panginoon, 3 beses. Pag narinig mo yung pagtilaok ng manok. Kaya nga, pagdating sa kultura natin, lagi siyang may hawak-hawak na tandang. Hindi niya pinagsasabong yun. Hawak-hawak lang niya yun para matandaan malamang ng mga kabataan na mayroong kwento doon. Ngayon, totoong nangyari ang sinabi ng Panginoon. Harap-harapan sinabi niya sa Panginoon, hindi mangyayari yun. Pero nangyari. Tinanggihan niya ang Panginoon 3 beses. Pero na-restore naintindihan ni Pedro ang kanyang ginawa. Naintindihan niya ang kanyang kasalanan. Nagsinungaling siya, ginamit niya ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nanganak, alam naman natin ang kasalanan. Gumawa ka ng isa, manganganak at manganganak yan. Mabilis yan. Nagsisi siya. Pinatawad siya ng Panginoon. Kaya nga, mababasa natin later on sa last few chapters ng John, mababasa natin na pagkatapos
mag-resurrect ng Panginoon, nagluto ang Panginoon ng breakfast sa kanila. Pagkatapos nila mag-breakfast, hinila niya si Pedro. Kinausap niya ng masinsinan, silang dalawa lang. Magbasa rin natin doon, 3 beses siya tinanong ng Panginoon, "Do you love me more than this?" 3 beses rin kailangang sagutin ni Pedro, "Yes, I love you. You know that I love you." Anong sabi ng Panginoon sa kanya? "Kung mahal mo ko, feed my sheep." I-restore siya ng Panginoon sa ministry. And so, yung kasalanan natin, hindi ito nakasalalay rather, yung ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga kasalanan. Hindi ibig sabihin na nagkasala tayo ngayon or nalito tayo sa ating katuruan, nalito tayo sa ating doktrina, ibig sabihin hindi ka naligtas. Secure ang ating salvation sa Panginoon. So ano ngayon ang ibig sabihin? Ano ngayon ang ibig sabihin to keep you from stumbling? Ano yung ibig sabihin dito ni Jude? It means na meron kang awareness na tayo po ay nandito ka ngayon. Kaya nandito ka ngayon. Kaya ka lumalago sa Panginoon. O everything of who you are is because of the grace of God. To keep you from stumbling makes you aware who you are in the Lord. We are called because we are forgiven, we are loved by God. All because of the grace of God toward us. At kapag nakikita natin ang ating mga kasalanan, nalulungkot po tayo sa ating mga kasalanan. Nalulungkot tayo sa mga pinaggagawa natin, sa mga desisyon natin. Pinagsisisihan natin ang ating mga pinaggagawa. At nanunumbalik po tayo sa Kanya. Hindi natin ginagamit ang ating kasalanan para sa kamunduhan. Hindi natin ginagawa yun. And therefore, pag sinabing to keep you from stumbling, hindi po tayo mahuhulog doon sa kamalian ng mga bulaan. Hindi tayo tuluyang tumatalikod sa pananampalataya. That is what it means to keep you from stumbling. Hindi tayo tuluyang tumatalikod sa pananampalataya. Bakit daw tayo hindi maaaring mahulog? At bakit hindi raw natin maaaring talikdan ang pananampalataya tulad ng mga bulaan? Ang question dyan is, who is able to keep you from stumbling? Okay. Ang tanong dyan is, who is able to keep you from stumbling? Anong sagot ni Jude? Now unto Him who is able. Sino yung Him? Ang Diyos. God is the one keeping us from falling. And God is able. Pag sinabi sa Bible, God is able, it means He is strong. He is all-powerful. Siya lang, tanging Siya lang ang makapag-iingat sa atin. Sabi ni Jesus Christ, sa John 10:28-29, "And I give eternal life to them, and they will never perish. And no one will snatch them out of my hand." Ang tinutukoy niya na them ay yung pinagkaloob sa kanya ng Ama. No one will snatch them out of my hand, sa kamay ni Kristo. Pero sa verse 29, tinuloy niya, "My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." Mukhang kailangan natin turuan at disiplinahin ang ating mga anak.
Okay. Ang pinupunto ni Kristo dito, mapapansin natin, sabi niya nung una, no one will snatch them out of my hand. Sa verse 29 ng John 10, no one is able to snatch them out of the Father's hand. Naniniwala tayo sa eternal security. Yes. But the Bible teaches double security as well. At kung ikaw ay kay Kristo, mahalaga ito para sa iyo. It is a comfort for us. Kaya nga ganito na lang din ang confidence ni Apostol Pablo nang ipahayag niya ang Romans chapter 8 verses 38 to 39. Sabi niya, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities. Pag sabing angels, principalities, and powers, and rulers, ang ibig sabihin yan yung mga government sa spirit realm. Yung hierarchy ng authority. Kahit gaano kataas pa yan, sabi ni Pablo, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa Panginoon. And so, ito po ang tatandaan natin. This is important to remember. Habang masikap nating pinaglalaban ang ating pananampalataya, kahit nakaliwat kanan pa ang pagsalakay ng mga bulaan at yung kanilang mapanlinlang na katuruan ni Satanas, tandaan mo, you will persevere because God is the one who preserves you from falling. You will persevere until the end because it is God who preserves you from falling. Mananatili ka kay Kristo hanggang sa huli dahil Diyos ang nag-iingat sa iyo hanggang sa huli. Punta po tayo, and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. Mapapansin natin sa mga salitang ito na hindi nagtapos si Jude sa pag-iingat lang. Ngayon sa buhay natin ngayon, Diyos ang nag-iingat. Pero hindi naman yun ang goal lang ng Diyos na ingatan tayo ngayon. May goal siya. May gusto siyang layunin na marating natin. May direction siya at may end yung gusto niyang mangyari para sa atin. God is not only able to keep you from stumbling, He is also able to make you stand in His presence. Aalalayan ka niya hanggang huli. Siya ang magbibigay ng lakas para makatayo tayo sa kanyang harapan sa araw na yun. Sino ba naman tayo para tawagin ng hari? Pero dahil siya ang nag-ingat sa atin, nais niya na makita tayo sa kanyang harapan pagbalik ng hari ng mga hari. Nais niya na nandun tayo sa bulwagan ng hari. Hindi lahat ng tao, alam natin sa kasaysayan, hindi lahat ng tao maaaring pumasok sa bulwagan ng hari at ipresenta ang kanilang sarili. Dito makikita natin na Diyos ang nagpipresenta sa atin, sa kanyang anak. May nagpipresenta sa atin. This is worship language, and at the same time, this is also dignitary language. May privilege tayo. Dahil sa pag-uusap ng ama at ng anak. Makikita natin yung pag-uusap nila sa John 17. Pero hindi na natin tatalakayin yun. Ang punto dito, nais ni Kristo na kung nasaan siya, nandun kasama niya ang mga tinalaga, ang mga hinirang ng Ama. Kung nasaan siya. At dito, pinapaliwanag ni Jude na sa araw na yun,
ang magdadala sa atin. Oo, inaalalayan tayo. Pero ang nais ng Ama sa araw na yun, nandun tayo sa bulwagan ng hari. Nandun tayo sa harapan ng kanyang luklukan na nagsasamba. Nais niya na nandun tayo umaawit. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Yun ang layunin. Hindi lang yun. Mapapansin natin na dinagdag ni Jude itong mga descriptions. Blameless with great joy. Yung salitang blameless dito, pag tinignan natin yung original language, nawawala kasi sa English eh. Ang ibig sabihin ng blameless dito, nagniningning sa kaputian. Nagniningning sa kalinisan. Parang mga commercial ng mga bar soap. Pero sa totoo lang, pagkabili mo ng kanilang produkto, nagniningning ba? Hindi naman, di ba? Dinagdagan lang ng kulay asul eh. Para magmukhang parang nagniningning sa mata mo, pero sa totoo may problema ka na pala sa mata dahil hindi ka nagpapacheck up, kaya mukhang may bluish white. Pero ang punto dito, nagniningning sa kalinisan. Nagniningning ka sa harapan ng hari. Yun yung nais ng Ama. Tapos sabi pa ni Jude, blameless with great joy. Yung salitang great joy dito, parang ganito yun. Sa Tagalog kasi, ano yung ginamit dyan? Sa Tagalog, nawawala rin, malaking kagalakan. Pero ang illustration ng original language parang ganito. Dahil inaasam-asam mo yan, hinihintay-hintay mo yan, pag narating mo na, tatalon ka na sa kasiyahan. Sisigaw ka. Hihiyaw ka. Dahil yun na yung sukdulan. Yun na yung pangako na hinihintay-hintay mo. At ang lahat ng nararanasan natin sa mundong ito, walang katumbas doon sa kasiyahan na naghihintay sa harapan ng hari. Yun yung sinasabi ni Jude dito. Tatalon ka sa kasiyahan. Hindi KJ ang Diyos. Hindi siya boring. Alam ng Ama, nakikita ng Ama ang lahat ng ating nararanasan ngayon. At alam niya kung ano ang nasa ating mga puso. Dahil ikaw ay kay Kristo, alam niya na ang hinihintay mo ay yung kapahingahan kay Kristo. Ang kasiyahan sa kanyang harapan. Ang makasama ang iyong mga kapatid sa luklukan ng hari. God intends to see you fully sanctified, physically pure, physically clean, and He will accomplish this. God intends to see you in the hall of the King. Binigyan niya tayo ng appointment doon sa bulwagan ng hari. At kapag sinabing appointment, hindi yun basta-basta na kinakancel. Appointment po yun. God intends to see you worshiping in His presence along with your brothers and sisters on that day. And God wants to make the joy of His people your joy. He wants to make your joy complete by making us stand in His presence and see Him face to face. And that is why napakaganda ng doxology na ito. And now, pag tinignan natin, Jude is leading us into the battlefield. Sabi niya, contend for the faith. Ang tanong ngayon, kanino natin ida-direct itong doxology? Para kanino ba itong doxology na ito? Para kanino ba itong word of praise? Verse 25. Sabi ni Jude, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen.
So Jude now gives us three reasons why we should direct our praise to God. Number one, yung first reason na binibigay niya dito is because God is our Savior. From Old Testament to the New Testament, iisa lang ang pinahahayag ng kasulatan ukol sa Diyos. Ang Diyos ay tagapagligtas. Siya po ang may akda, siya ang may panukala, at siya ang nagpapatupad nito. Wala po tayong kapangyarihan, wala tayong lakas, wala tayong kakayahan para iligtas ang ating mga sarili. Although sinasabi ng mundong ito, we are the world and we are the children, we can make a better day. We can. Eh, hindi nga natin alam ang gusto natin eh. Paano pa kaya natin babaguhin ang ikot ng mundo? Hindi nga natin alam ang gusto natin. Mga sarili nating problema, hindi natin masolusyonan. May kasalanan, hindi nga natin alam kung paano tatapusin. Diyos lang ang nakakaalam, Diyos ang may kakayahan. At sinasabi sa atin ng Bible, from Old to New Testament, iisa lang ang tagapagligtas. Diyos lang. Diyos lang. Pakinggan po natin ang panalangin ni Jesucristo sa kanyang Ama sa John 17:11 to 12. Ganito po ang kanyang hiling. Sabi ni Kristo, I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world, and I come to you. Holy Father, keep them in your name. Keep them in your name. The name which you have given me, that they may be one, even as we are. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me. And I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. Yung tinutukoy na son of perdition dyan, si Judas yun. Si Judas. Pero not one. Ang hiling ni Kristo dahil papaalis na siya ay ingatan ng Ama ang kanyang mga lingkod. Yung mga apostol. And later on, yung mga ibibigay pa ng Ama. Keep them in your name, sabi niya. And so it is the Father's pleasure to answer the prayer of Christ. To this very day, the Father continues to keep those who are in Christ in His name. Not one of them is snatched from the Father's hand. Not one of them is also snatched from the Son's hand. And so, ito yung first reason natin to praise God. All our doxology or praise should be directed to God because He is the Savior. We have to understand po mga kapatid na ang readers po ni Jude ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Napakahirap sapagkat syempre kung itong mga communities at itong church na ito nahati na tapos nakikipaglaban pa sila dahil nga kaliwat kanan ang maling katuruan. So imagine that, hati yung church, tapos left and right, puro maling turo ang naririnig nila. Paano na? Diba? On the one hand, may nagsasabi na naniniwala sila sa isang Diyos, iisa daw ang Diyos. Ngunit ayaw nila tanggapin si Jesucristo. Meron ganon. Si Kristo daw ay tao lang. May mga ganon. Hindi porket naniniwala sa isang Diyos, ay naniniwala sila sa Diyos ng Scriptures. Hindi porket monotheist ka, ay ibig sabihin naniniwala ka na sa Diyos ng kasulatan. Maraming monotheist na hindi naniniwala sa God of the Scriptures. Maraming kulto dyan. Monotheist sila, pero kulto sila. Mali ang turo nila. Ukol sa Diyos at ukol kay Jesucristo. Marami ring world religions na monotheist sila, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. So it does not follow na porket naniniwala ka sa isang Diyos, magkapananampalataya tayo, magkapatid tayo. Hindi. Does not follow. Kaya nga, meron ding mga nagsasabi, nung time nila,
mapapansin natin yung wording kasi dito ni Jude. To the only God our Savior. So on the one hand, may nagsasabi na iisa lang ang Diyos. Malamang ito yung sa mga side ng mga Hudyo. Pero on the other hand, may mga pagano rin na nagtuturo. Hindi iisa ang Diyos. Kasi ang pinanggagalingan nila ay ang mga kwento ng mga Diyos-Diyosan na mag-aasawa, magkakapatid, magkakamag-anak. Alam natin yon. Mga kwento ng mga Griego at saka ng mga Romano. Pag naglaro tayo ng mga video games, makikita natin yung mga Diyos-Diyosan. Kung paano sila mag-away, kung paano nila rape ng isa't isa, lahat ng mga karumal-dumal pinaggagawa dito sa lupa. At yun yung pinanggagalingan nung kabilang panig naman. Hindi isa ang Diyos, marami ang Diyos. Kaya nga, kinlarify dito at in-emphasize ni Jude, to the only God our Savior. Iisa lang siya. Iisa lang. To the only God our Savior, through Jesus Christ, our Lord. After recognizing na iisa ang Diyos at Diyos ang nagliligtas, sinabi niya, through Jesus Christ our Lord. Sinasabi ni Jude dito na ginanap ng Diyos ang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos. Nagpakilala siya sa kasaysayan sa pamamagitan ng tatlong persona. Nagpahayag siya. Ang kapahayagan ng Diyos sa kasaysayan ay sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hindi tatlo ang Diyos. Iisa ang Diyos, tatlo ang persona sa kasaysayan. At yung tatlong persona na yun ay may kani-kanyang ministry sa kaligtasan. Iisa ang Diyos. At dito sinasabi ni Jude na ginanap ng Diyos ang lahat ng kailangan sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, early in his ministry, sa kanyang mga kapatid na Hudyo, sa Acts 4:12, sabi po ni Peter, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. There is no name under heaven. Kung ikaw ay Kristiyano, mahalaga para sa iyo si Kristo. Mahalaga para sa iyo ang anak. Sapagkat kung wala ang anak, hindi magaganap ang panukala. Walang tatanggapin ang ama sa kanyang harapan. Kahit sabihin mo pa na ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi yan tatanggapin ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Sabi ni Hesukristo, matatandaan natin, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. No man can come to the Father except through me. Kaya mahalaga si Hesukristo. Maririnig rin natin from time to time pag nagpapaliwanag tayo dito. Salvation is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Battle cry ng mga reformers. Siya ang nag-iisang tagapamagitan. Hindi ka pwedeng lumapit sa Ama sa iyong kalagayan. Lahat tayo makasalanan, hindi tayo maaaring lumapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi mo maaari sabihin na naniniwala ka sa totoong Diyos, pero tinatanggihan mo naman si Hesukristo. Or binababa mo ang pangalan ni Hesukristo. Or walang kabuluhan para sa iyo ang pangalan ni Hesukristo. Sa Jude 1, makikita rin po natin ang panukala ng Ama. Na siya ang nagliligtas, hindi lamang sa pamamagitan ni Hesukristo, kundi para rin sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Hesukristo. Jude 1, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ.
Ito ang dahilan na iniingatan ka ng Ama laban sa mga bulaan at pagtalikod sa pananampalataya. Dahil nais ng Ama na ibigay ka sa kanyang anak sa araw na yun. And so the second reason to praise God is this. It is because God accomplished His saving work through Jesus Christ. God accomplished His saving work through Jesus Christ. Punta tayo sa pangatlong bahagi ng verse 25. Be the glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Itong mga salitang glory, majesty, dominion, and authority ay mga katangian po ng Diyos. In theology, ang tawag po namin dito ay God's perfections. Pag pinag-uusapan ang perfection ng Diyos sa Bible, ito ang ginagamit ng mga salita. Glory, majesty, dominion, and authority. Itong attribute of glory, ito po ang kaningningan ng kagandahan ng Diyos. Sa original language, ang ginagamit na salita dito ay kabigatan. Sapagkat pag humarap ka sa Diyos, mararamdaman mo yung bigat. Hindi ka maaaring tumayo sa Kanyang harapan. Kailangan kang yumukod. Makikita natin yun sa Old Testament. Every time nakaharap po sila sa Diyos, yung nature, yung manifestation ng Diyos in nature, kailangan nilang yumukod. So ito yung kanyang kaningningan ng kanyang kagandahan. Pangalawa, the attribute of majesty, ito po ang kanyang pagiging kataas-taasan. Ang Diyos po ay hindi creature. Maingat po tayong gumagamit ng salita para sa Kanya. Hindi po siya created being, and therefore hindi siya creature. Hindi siya part ng nature. Maririnig natin ang mga grupo ngayon, ay si Mother Nature or si Mother Earth. No. Nature is not my mother and Earth is not my mother. No. Nagmula yan sa mga New Age teachings. Ang Diyos po ay hindi creature. Mataas na mataas siya. Kaya nga makita natin sa book of Isaiah, And I saw the Lord high and lifted up upon His throne. High and lifted up. Sa Tagalog, kataas-taasan. Wala nang tataas pa sa Kanya. Siya ang pinakamataas. Mababasa rin natin, He is the King above all kings. Throne above all thrones. Yun yung majesty dito. Sa theology, ang tawag namin dito, God's transcendence. Pangatlo, the attribute of dominion. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay sa kanyang sarili, ang Diyos ay manlilikha. At dahil siya ang manilikha, siya lamang ang may kapangyarihan na pamunuan ang lahat ng bagay. Siya lamang ang may kapangyarihan na pamunuan ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay. Kahit ang kanyang mga kaaway. Walang hihigit sa kanya. Pangapat, the attribute of authority. Pag pinag-usapan itong salitang ito, ito yung kapangyarihan ng Diyos na magpasya at magtalaga ng naaayon sa kanyang kalooban. Ito yung kapangyarihan niya para magpasya ng naaayon sa kanyang kalooban at magtalaga. At hindi niya kailangan magpaalam sa iba. Hindi niya kailangan magpaalam sa atin. Lahat ng ito, all of God's perfections ay hindi binigay sa Kanya. Kailangan nating maintindihan, hindi ito binigay sa Kanya, hindi niya ito tinanggap sa iba. Kundi ito ay inherent sa Kanya. Sa pagiging Diyos. Sa Kanya ito from eternity past hanggang eternity future, sa Kanya ito. At walang maaaring kumuha nito sa Kanya at hindi niya ito ibibigay kahit kanino man. They will always be His attributes. And what is true of the Father in the divine attributes is also true of the Son.
Kung ang Diyos Ama ay ina-attribute sa Kanya ang glory, majesty, dominion, and authority, ganun din kay Jesucristo in His divinity. All glory, majesty, dominion, and authority is also the Son. All of these will be God's attributes and God alone. And so, ano yung third reason to praise God? Because God alone is perfect. And so, we must now summarize ang lahat ng ating napag-aralan. With so much false teaching and immorality, how can Christians be kept from forsaking Christ so that they can contend for the faith until the end? Ano sagot sa atin ni Jude? Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. God alone is able to preserve us so that we persevere in the faith until Christ returns. Now, my brothers and sisters, there is only one God and one Savior. Tinalagaan ng Diyos na tuparin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Si Jesucristo ang dahilan bakit natatamasa natin ang mga pagpapala ng kaligtasan. Siya ang dahilan bakit mahal tayo ng Ama. Verse 1, Beloved of God. Siya ang dahilan bakit panatag na makakaharap tayo sa Diyos ng walang kapintasan at may malaking kasiyahan sa araw na yun. Si Kristo ang dahilan kung bakit sa araw na yun tatalon tayo sa saya at pupunuin ng Diyos ang hinahanap-hanap nating kasiyahan sa mundong ito. Makikita natin kay Kristo yun. Kaya purihin po natin ang Diyos. Hindi nakasalalay sa ating mga kamay ang pananatili, bagkus siya ang nag-iingat at umaalalay sa atin. And because of all this, let this our praise be to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. And all of God's people will say, Amen. And so this is the praise we give to God who preserves His people so that we contend for the faith. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon.